Nagsimula ang pelikula sa dalawang malalakas na hitman sa Canada na sina Donald at Frankie, upang tapusin ang kanilang mission. Pagdating sa destinasyon ay agad nilang pinagmamasdan ang paligid, bago sinimulan ni Donald ang kanyang aksyon upang tapusin ang kanyang target. Pagkatapos makumplito ang kanyang misyon, inutusan ni Donald si Frankie na itapon ang lahat ng ebidensya, kabilang ang paglalagay ng katawan ng biktima sa trunk ng kotse. Ilang sandali matapos ang kanyang gawain, binaril si Frankie ni Donald upang maalis ang sinumang nakasaksi sa pagpatay sa kanyang target. Ilang sandali pa ay iniharap ni Donald ang dalawang bangkay kay Claude na mukhang nasiyahan sa kanyang trabaho bilang isang hitman, na hindi nagkukulang sa pagkumpleto ng kanyang mga misyon. Pinupuri pa nga siya ni Claude sa pagtapos niya kay Frankie na itinuturing na walang kakayahan bilang isang gangster. Upang ipagdiwang ang tagumpay ni Donald ay iniimbitahan siya ni Claude at lahat ng kanyang mga alipores upang magsaya. Ngunit tinanggihan ni Donald ang alok na nagsasabi na kailangan niyang umuwi upang ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang anak na babae na nagngangalang Sophie. Pagkatapos marinig ito ay binigyan ni Claude si Donald ng karagdagang bayad upang makabili siya ng higit pang mga regalo para sa kanyang anak na babae. Nang gabing iyon ay umuwi si Donald na masayang-masaya. Sa kasamaang palad dahil huli na umuwi si Donald ay nakatulog na si Sophie kaya nalungkot siya at nagigilty dahil hindi niya naipagdiwang ang kaarawan ni Sophie sa oras. Kinabukasan ay nakipagkita si Donald sa kanyang kapatid na si Carl na kalalabas lang sa kulungan matapos arestuhin dahil sa pagiging pasaway na nagdudulot ng gulo sa kapitbahayan. Sa sandaling iyon ay hinikayat ni Carl si Donald na payagan siyang sumali sa gang ni Claude. Si Donald ay nag-aalala na baka si Carl ay muling maaresto ng mga pulis. Sa una ay tinanggihan niya ang kahilingan ng kanyang nakababatang kapatid. Ngunit pagkatapos maawa kay Carl na walang trabaho ay pinahintulutan niya si Carl na maging miyembro ng gang ni Claude. Sa parehong araw, nakipagkita si Donald kay Claude para sa isang bagong trabaho, para kuliktahin ang mga utang ni Martin. Nang makipagkita si Donald kay Martin para magtanong tungkol sa kanyang utang, ay iniinsulto niya ito at pinalaya si Donald na nagudyok kay Donald na utusan si Carl at ang iba pa na turuan siya ng leksyon. Pagkatapos nabugbugin si Martin, binalaan siya ni Donald na magbayad kaagad ng kanyang utang. Nagbabanta din siya na tatapusin siya kung gagawa muli siya ng kaguluhan. Hindi nagtagal ay biglang hiniling ni Donald kay Carl na umalis sa gang ni Claude at maghanap ng ibang trabaho. Tila napilitan si Donald na gawin ito dahil nakikita niya mas umaasa si Carl sa kanyang lakas kaysa sa utak sa kanyang trabaho. Nag-aalala si Donald na kung malaman ni Claude ang tungkol sa paraan ng pagtatrabaho ni Carl sa gangster ay mapaparusahan at maaring mamatay si Carl. Makalipas ang isang taon noong 1980 si Donald at ang kanyang mga alipores ay naatasan na mamolekta ng utang mula sa isang lalaking overdose sa loob ng 3 buwan. Nang hindi nag-aksaya ng oras agad na binugbog ng mga alipores ni Donald ang lalaki bilang babala. Pagkatapos makumplito ang kanyang gawain, pagkatapos ay nakipagkita si Donald kay Claude upang iulat ang kanyang trabaho at hintayin ang karagdagang mga utos mula sa kanya kung dapat niyang alisin ang may utang o hindi. Sa ibang pagkakataon, si Donald ay naatasan na tapusin ang isang kliyente na matagal nang hindi nagbabayad ng kanyang utang. Nang makarating sila sa bahay ng target, agad na pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagbaril at pananaksak sa kanya ng maraming beses. Matapos matiyak na patay na ang target, si Donald at ang kanyang mga alipores ay mabilis na umalis sa bahay ng target. Nang hindi na mamalayan nakita sila ng isang batang lalaki ang kanilang mga kain na hinalang galaw. Hindi nagtagal pagkatapos pumunta si Donald at ang kanyang kasama sa pier upang itapon ang mga baril at iba pang ebidensya. Sa kasamaang palad ay nahuli ng mga nagpapatrulyang pulis ang sasakyan ni Donald na papasok sa pier area. Nang walang pahintulot ng mga sandaling iyon ay biglang binugbog ni Donald ang kanyang kasama at nagplanong magpanggap na lasing sa mga pulis. Nang lumapit ang mga pulis sa sasakyan ni Donald ay naghinala silang nakakita ng isang binugbog na lalaki sa sasakyan. Subalit sinubukan ni Donald na kumbensihin ang mga pulis na nasa impluwensya siya ng alak na naging dahilan upang hindi niya namalayan ang pananakit sa kanyang kasamahan. Nang marinig ito tila naniwala ang mga pulis kay Donald kaya binigyan lang siya ng multa at umalis. Kinabukasan tinawagan ni Claude si Donald at ipinaalam sa kanya na natuklasan ng pulisya ang mga pagpatay na ginawa niya. At ngayon ay pinaghahanap na sila. Binigyan ni Claude si Donald at ang kanyang kasama ng pera para tulungan silang mabuhay habang nagtatago. Ang isang miyembro ng gang na tumulong lamang kay Donald ay sinisi si Claude bilang mastermind sa likod ng mga pagpatay. Nang marinig ito ay hindi natuwa si Donald sa pakikitungo ng kanyang kasama kay Claude kaya pinatay niya ito. Nang makitang ipinagtanggol siya ni Donald na dama ni Claude ang pasasalamat na nanatili itong tapat sa kanya. Pagbalik mula sa punong tanggapan ng gang ay tinawagan ni Donald si Francine at hiniling na dalhin ang ilan sa kanyang mga gamit sa isang liblib na lugar kung saan siya ay naghihintay sa kanya. Nang dumating si Francine nagalit ito sa kanya dahil sa pagiging takas nito at nag-aalala na baka malagay sa panganib ang buhay ng kanilang anak.
Si Donald na nakaramdam ng matinding galit ay nagalit si Donald at sinampal ang kanyang asawa. At sinabi sa kanya na huwag ilabas ang bagay na iyon. Pagkatapos ay inutusan niya si Francine na umuwi bago pa may makakita sa kanila. Galit na iniwan ni Francine si Donald na piniling umalis saglit sa lungsod hanggang sa tumahimik ang sitwasyon. Sa kanyang pagtakas nagpa siya si Donald na magtago sa villa ng kanyang malapit na kaibigan na nagngangalang Jean. Noong mga oras na iyon ay ipinagtapat din niya kay Jean ang tungkol sa kanyang mga problema. Kaya iminungkahi ni Jean na iwan na ni Donald ang gang ni Claude. Ayon sa kanya ay sinadya ni Claude na itayo si Donald na nagiging mas makapangyarihan sa loob ng gang. Kaya hindi na kailangang mag-alala ang leader ng gang na patalsikan siya. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Jean na sinimulan ni Donald magtaka kung si Claude ba talaga ang nag-set up sa kanya. Kahit noon pa man ay tapat na siya at sinubukang tapusin ang bawat mission na ibibigay niya sa kanya. Makalipas ang isang linggo ay binisita siya ni Francine na nagsisimula ng magpatawad sa magaspang na pakikitungo ni Donald sa kanya. Para sabihin na ang kanilang bahay ay binabantayan ng mga pulis isang linggo na. Matapos marinig ito ay nakonsensya si Donald sa kanyang pamilya. At sinabing malapit na niyang lutesin ang kanyang mga problema at dadalhin ang kanyang pamilya sa katimugang rehiyon upang magsimulan ng bagong buhay. Dahil dito ay nagkaroon ng lakas ng loob si Donald na bumalik sa lungsod at makipagkita kay Claude upang tapusin ang kanyang trabaho at relasyon sa leader ng gangster. Si Donald ay naniniwala pa rin na nagmamalasakit sa kanya si Claude. Nagsiwalat din siya na lilipat siya sa katimugang rehiyon upang magbukas ng negosyo sa pangangalakal ng droga doon. Noong gabing nagkita si Donald at Carl sa isang hotel sa labas ng lungsod upang imbitahan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki na tumulong sa pagbuo ng negosyo sa droga sa Southern Region. Sa kasamaang palad sa gitna ng kanilang diskusyon ay biglang dumating ang mga pulis at nagawang arestuhin si Donald para sa interogasyon. Nang tanungin siya ng pulis na nagngangalang Roger si Donald tungkol sa mga pagpatay na ginawa ng hitman. Tumanggi siyang magsalita, sinubukan pa ng lahat na makipag-ayos ni Roger sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas magaan na sentensya kung handa siyang ibunyag ang kinaroroonan ni Claude na mastermind sa likod ng lahat. Gayunpaman si Donald ay nanatiling tahimik at pinanindigan ang kanyang sumpa ng katapatan kay Claude. Ikinagalit ito ni Roger hanggang sa puntong muntik nang mapatay si Donald. Di nagtagal matapos ang isang lalaking nagngangalang Gilbert ay dumating upang makita si Donald. At inaangkin na siya ay isang abogado na ipinadala ni Claude upang tulungan si Donald na makalabas sa kulungan. Bago isagawa ang kanyang gawain, sinubukan ni Gilbert na tiyakin na si Donald ay hindi naglalabas ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang kliyente. Inamin ng pulisya na si Donald ay hindi niya sinagot ang anumang mga katanungan mula sa pulisya tungkol kay Claude. Nang marinig ito ni Gilbert ay gumaan ang pakiramdam niya at nangakong mananalo siya sa paglilitis upang makalabas si Donald sa bilangguan sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 3 buwan tulad ng ipinangako ng abogado, nakalabas si Donald sa kulungan. Sa loob ng ilang buwan ay nakaramdam ng saya si Donald at agad na umuwi kung saan mainit na sinalubong ng kanyang asawa at anak na babae ang kanyang pagbabalik. Sinabi ni Carl kay Donald, na habang nasa bilangguan si Donald lihim niyang nagawang magtanim ng mga halamang narkotiko at sinimulan niyang patakbuhin ang iligal na negosyong iyon. Pagkatapos ay inimbitahan ni Carl si Donald na lumipat sa katimugang rehiyon upang pareho nilang mapaunlad ang kumikitang iligal na negosyong iyon. Nang marinig ito hindi makapaniwala si Donald na matagumpay na umunlad ang kanyang nakababatang kapatid. Sa mga halaman na iyon sa iligal na droga na ibinebenta sa merkado. Bukod pa rito ay sumang-ayon si Donald sa ideya ni Carl na lumipat sa timog upang magsimula ng bagong buhay. Bago umalis patungong katimugang rehiyon, nagpasalamat at nagpaalam si Donald kay Claude. Ngunit hindi niya ito hinayaang umalis. Hiniling ng leader ng gangster kay Donald na gumawa ng ilang mga trabaho. Dahil sinabi niyang sinuhulan niya ang pulis para palayain si Donald mula sa bilangguan. Na walang ibang pagpipilian, pumayag si Donald na gawin ang huling gawin na ibibigay sa kanya ni Claude. Inutusan si Donald na tapusin ang isang lalaki. Nang hindi nag-aksaya ng oras ay agad niyang pinatay ang lalaki. Pagkatapos na hilingin ni Claude kay Donald na gumawa ng isa pang trabaho. Ngunit nabigla siya nang inutusan siya ni Claude na patayin si Carl na sinasabing kinuha niya ang kanyang mga tapat na customer. Kung hindi gagawin ni Donald ang trabahong ito, si Donald at ang kanyang pamilya ay malalagay sa panganib. Sa pagkakataong iyon ay hindi inaasahan ni Donald na si Claude na ipinagtanggol niya noon pa man ay napakalupit. Ngunit muli ay hindi niya nagawang tanggihan ang utos ng gangster leader. Kinabukasan nahanap ni Donald si Carl na abala sa pag-aalaga ng kanyang mga halaman at sinabi sa kanya na ang kanyang negosyo ay nagiging mas kilala. Hindi niya alam na kuha niya ang mga customer ni Claude. Inamin pa ni Carl na ang ilang mga tao na nagtatrabaho sa larangan ng pangangalagang pangkalusugan ay bumili ng kanyang mga halaman upang gamitin bilang gamot sa kanser. Ngunit hindi interesado si Donald sa kwento ni Carl. Sa kanya pinasyal ang kanyang nakababatang kapatid sa gubat. Pagkatapos biglang tinutukan siya ng pistola,
Hindi niya kayang tapusin ang kanyang sariling kapatid. Sa wakas ay nagpa siya si Donald na suwayan ang utos ni Claude at inutusan si Carl na tumakas at magtago hanggang sa maging ligtas ang sitwasyon. Si Donald ay piniki ang pagkamatay ng kanyang kapatid at sinunog ang lahat ng mga narcotics. Makalipas ang 3 buwan nang dumating ang taglamig ay inimbitahan ni Claude ang lahat ng kanyang alipores sa isang kasiyahan para ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang ilegal na negosyo. Nang hindi inaasahan ang kasiyahan ay sadyang itinakda upang i-trap si Donald. Dahil nalaman ni Claude ang tungkol sa kanyang mga aksyon at peking pagkamatay ni Carl. Agad na pinalibutan ng mga alipores ni Claude si Donald na nagudyok sa kanya na tumakas mula sa headquarters ng gangster. Buti na lang at nakatakas si Donald mula sa mga alipores ni Claude at mabilis na dinala ang kanyang asawa at anak sa bahay ni Jean upang magtago. Ilang sandali pagdating sa bahay ng kanyang kaibigan, ikinwento ni Donald ang lahat ng nangyari. Simula noong nagpa siyang magbitiw sa gangster organization. Nag-aalala siya na malapit nang malaman ng mga alipores ni Claude ang kanyang pinagtataguan. Nagpa si Jean na magnakaw para makaipon ng maraming pera hanggat maaari bago sila tumakas sa katimugang rehiyon. Nang hindi nag-aksaya ng panahon ay agad na tinawagan ni Jean ang kanyang kapatid na nagngangalang Roald na kilalang nagsasagawa ng mga nakawan sa iba't ibang lugar. Matapos mapag-usapan ang planong nakawan ay nagpa silang 3 na nakawan ang isang conglomerate sa lungsod. At sa maikling panahon ay nakuha na nila isang kabuuan ng pera at iba pang mahahalagang bagay. Isang araw ang balita ng pagnanakaw sa bahay ng mga conglomerates ay iniulat sa radyo. Ngunit hindi nag-alala si Donald dahil hindi masubaybayan ng pulisya ang kanyang kinaroroonan. Sa pakiramdam na ang mga pulis ay hindi pupunta sa bahay ni Jean. Siya ay medyo casual na pumunta sa kagubatan upang maghanap ng Christmas tree. Kasabay ng ilang sasakyang pulis na nagpapatrolya ay dumaan sa kagubatan na humahantong sa pagkahuli ni Donald. Sa bilangguan, muling nakita ni Donald si Roger, na humihiling sa kanya na ibigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa gangster na may katiyakan na paprotektahan ng pulisya ang kaligtasan ng pamilya ni Donald. Pumayag pa nga si Roger na bigyan si Donald ng halaga ng pera para makalipat sila sa katimugang rehiyon kasama ang kanyang pamilya. Bagamat may sama ng loob si Donald kay Claude, tila hindi interesadong makipagtulungan sa pulisya. Kaya't sa wakas ay isiniwalat ni Roger na si Claude ang nagsumbong kay Donald sa pulisya at sadyang nagpadala ng abogado upang makatulong na pagaanan ang kanyang sentensya. Pagkatapos noon ay bibigyan ni Donald si Claude ng pabor na nagpapahintulot sa kanya na alipinin si Donald habang buhay. Nang marinig ito ni Donald sa wakas ay pumayag siya na tumulong sa pulis. Sa kondisyon na dapat tuparin ni Roger ang kanyang pangako para masiguro ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Saka nangako si Roger na tutuparin ang kahilingan ni Donald. At bago umalis ay hiniling ng pulis na tanggihan niya ang abogadong ipinadala ni Claude. Dahil pinaghihinalaan ni Roger na pupunta si Gilbert kay Donald upang ipaalam sa kanya na malapit na siyang makalaya tulad noon. Si Donald na hindi na nagtiwala kay Claude at sa kanyang abogado. Pagkatapos ay tumanggi sa tulong ni Gilbert at nagdeklara ng digmaan kay Claude. Mula noong araw na iyon ay opisyal na naging police informant si Donald sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng mga lokasyon kung saan ang mga bangkay ng kanyang mga target na kanyang napatay. Sinabi din ni Donald ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan kay Claude. Sa isa pang pagkakataon ay sinamahan ni Roger si Donald upang magpaalam kay Francine at Sophie. Dahil sila ay ililikas sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng police protection. Sa bandang huli napilitan si Donald na makipaghiwalay sa kanyang pamilya pansamantala para sa kanilang kaligtasan. Sa kasamaang palad ng wala ang kanyang pamilya, si Donald na nasa kulungan ay tila lalong nalungkot hanggang sa isang araw sinubukan ni Roger na aliwin si Donald. At hiniling baguhin ang kanyang hitsura upang maaari siyang malayang magsagawa ng mga investigasyon ng hindi kinikilala ng mga miyembro ng gang ni Claude. Sa pagtatapos ipinakita na si Claude ay inaresto ng pulisya at sinentensyahan ng 25 taon sa bilangguan matapos mabunyag ang lahat ng kanyang mga krimen. Habang si Donald ay pinalaya, dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa mga pulis. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.